Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Muling inulit ni Grandma Lindon ang kanyang mga sinabi, William, sa sandaling mabenta mo ang ating mga shares, hindi lang kita bibigyan ng isang malaking pabuya dahil ipapahawak ko rin sa iyo ang bagong kumpanyang itatayo natin. Maraming salamat po, Grandma. Maraming salamat po. Halos sumabog sa sobrang pagkasabik si William habang sinasadyang tingnan si Lily. Hindi ba't ikaw ang may pinakamataas na naitulong sa ating pamilya? Ninakaw mo ang deal na ginawa ko sa Platinum Corporation. Pero ngayong naharap sa panganib ang ating mga kumpanya, hindi ba't ako pa rin ang nagsalba nito para sa ating lahat? Isip ni William sa kanyang sarili. Matapos ang isang sandali, isang itim na limousine ang pumarada sa entrance ng mansyon na pagmamayari ng mga Lindon. Isang lalaki ang naglakad pababa rito na nakasuot ng isang kasual na damit at isang pares ng shades sa kanyang mga mata. Ito ay walang iba kundi si Trent Young na may kasamang mga bodyguard na sumusunod sa kanyang likuran. Nasa 20 pa lang ito pero napatunayan na niya ang kanyang husay sa larangan ng martial arts. Isa na siya sa mga kinikilalang tao sa larangang ito. Grandma, narito na po si Master Young. Tinatawag siyang Master ng mga taong nagsasanay ng martial arts bilang respeto sa kanya. Halika pumasok ka, nasasabik na sinabi ni Grandma habang tumatayo. Agad na tumigil ang bulungan ng lahat habang ibinibigay ang buo nilang atensyon sa entrance ng mansyon. Agad namang tumayo si William sa entrance para salubungin si Trent. Naglakad si Trent Young kasama ng kanyang mga bodyguard na sumusunod sa kanya. Naglabas ito ng isang malakas at makapangyarihang aura sa anumang bagay na kanyang gawin. Haha! Napakaaga mong dumating, Kuya Trent. Naglakad si William para makipagkamay dito. Kuya, ito naman ang aking lola. Kumusta po kayo, Grandma Lindon? Tango ni Trent kay Grandma Lindon, naging arogante ang ginawa nitong pagbati sa matanda. Maupo ka, iho. Hindi na ito pinansin ni Grandma Lindon dahil tunay ngang makapangyarihan ang isang taong kagaya ni Trent. Sumandal si Trent sa sofa na parabang nasa loob siya ng kanyang bahay, habang nakatayo naman ang kanyang mga bodyguard sa kanyang likuran ng maayos. Hindi gumawa ng anumang ingay ang mga tao sa kanilang paligid. Inutusan na ni Grandma Lindon si William na sabihin ang lahat ng tungkol sa kanilang mga hawak na korporasyon. Gusto ba niyong ibenta ang mga hawak niyong shares? Matapos makinig ni Trent, tumango ito at nakangiting sinabi na 20% ng inyong mga shares ay nagkakahalaga ng 5 bilyon. Pero masyado ata itong maliit, kaya bibilhin ko ito sa halagang 8 bilyon. Ano? Nagulat ang lahat sa kanilang mga narinig. Maliit pa kung titingnan ang 20% ng kanilang mga shares. Ano ang problema ng lalaking ito? Well, halata namang napakayaman ng isang ito matapos magtayo ng napakaraming mga martial clubs at nanalo sa ilang mga championships. Alam ng lahat na marami siyang pera, pero walang nagakala na ganito siya kayaman. Agad na nagpakita ang saya sa kanilang mga mukha sa sobrang gulat, kasama na rito si Grandma Lindon. Sa halagang $8 billion, magagawa na ng pamilya Lindon ang lahat ng kanilang gustuhin. Natigilan din dito si William pero agad siyang nakarecover, at sinabing, maraming salamat, Kuya. Sa mga sandaling ito, agad na nagsalita si Trent sa isang kondisyon. Ano yon, Master Young? Sabihin mo sa amin kung ano yon, sagot ng walang pag-aalinlangang si Grandma Lindon. Tumayo si Trent at tumingin sa paligid ng hall. Dito na siya dahan-dahang nagsalita nang makipag-usap ako kay William noong isang araw, nabanggit niya na mayroon daw siyang matalino at magandang pinsan. Gustong-gusto kong makilala ito sa persona. Kaya maliban sa deal na pinag-usapan natin kanina, ang isa pang rason kung bakit ako naririto ngayong araw ay para mag-propose sa kanya. Sana ay okay lang ito para sa inyo, Grandma Lindon. Hindi ito sumagi sa isipan Gian lahat kaya agad silang natigilan sa sinabing ito ni Trent. At dahil common na ngayon ang business marriage agad na bumalik ang lahat sa realidad, dito na sila napatingin kay Elsa Lindon. Ang pinakamagagandang babae sa pamilya Lindon ay sina Lily at Elsa. At dahil kasal na si Lily, agad na naisip ng lahat na si Elsa ang hinahanap na babae ni Trent. Hindi naging komportable si Elsa dahil sa pressure ng pagtingin sa kanya ng lahat. Gusto niyang magsalita pero hindi niya ito magawa.
Nakabalik na rin si William sa realidad at agad na sinabing, tinakot mo talaga ako roon kuya. Hindi ako mapakali kaiisip kanina kung ano ang kondisyong hinihingi mo pero ito lang pala yon. Hindi nagsalita rito si Trent, umaasa lang itong nakatingin kay Grandma Lindon. Ang pinopropose niyang kasalan na ito ang magdedetermina sa kinabukasan ng pamilya Lindon na tanging si Grandma Lindon lamang may karapatang makapagsabi. Sa mga sandaling ito, hindi na nagdalawang isip pa si Grandma Lindon at nakangiting sinabi na, ikinagagalak naming ang pakikipag-isa ng aming pamilya sa inyo Master Yong sa pamamagitan ng isang kasalan. Dito na lumingon si Grandma Lindon kay Elsa at agad na nagtanong ng, ano sa tingin mo Elsa? Tumayo rito si Elsang magsisimula na sana sa pagsasalita nang makita nila ang pagiling ni Trent habang nagsasabing, nagkakamali po kayo Grandma. Hindi siya ang tinutukoy ko. Ano? Hindi si Elsa Lindon? Kung ganoon kanino niya gustong mag-propose? Nagulat dito ang lahat. Nagkaroon ng magkahalong nararamdaman ang napagkamalang si Elsa sa mga sandaling ito. Nakaramdam siya ng luwag sa kanyang dibdib at curiosity sa kanyang isipan. Nang makonfused ang buong pamilya Lindon, ngumiti si Trent at naglakad habang tinitingnan ng lahat. Nang huminto siya sa paglalakad, napuno ng katahimikan ang buong hall. Tumigil siya sa harapan ni Lily Lindon. Nakasuot si Lily ng isang shift dress na nagpakita sa eleganteng hubog ng kanyang katawan. Nanginig siya nang makita si Trent sa kanyang harapan na nakapagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Matagal na kitang hinahangaan ng husto, Ms. Lindon, nakangiting sinabi ni Trent habang nakatingin sa mga mata ni Lily habang inaabot ang kanyang kamay. Hindi siyempre nakipagkamay si Lily kay Trent. Matapos huminga nagmalalim, dahan-dahan niyang sinabi kay Trent ang mga salitang, nagkakamali po yata kayo Master Young. Kasal na po ako. Sa mga sandaling ito, dahan-dahang nakarecover ang lahat sa kanilang pagkakagulat at agad na tumango bilang pagsangayon sa sinabi ni Lily. Mukhang nagkamali ka ata ng tingin sa kanilang dalawa kuya. 3 taon nang kasal si Lily. Dagdag ni William. Bahagya namang ngumiti si Trent habang lumilingon kay William, hindi ako nagkamali. Matagal ko nang gusto si Lily at sinasabi ko sa iyo, inoffer ko lang ang pagbili sa inyong mga shares ng dahil kay Lily. Naiintindihan mo ba? Hindi naisip ni William na mangyayari ang mga bagay na ito kaya agad siyang napanganga nang marinig niya ang mga sinabi ni Trent habang iniisip na naisahan siya nito. Oh, mukhang nagbibiro yata kayo, Master Young, nagsalita na rin dito si Grandma Lindon. Hindi na pinatapos pa ni Trent ang pagsasalita ni Grandma Lindon, mukha ba akong nagbibiro, Grandma? Nagpatuloy siya sa pagsasalita, kung ayaw niyo, hindi ko kayo pipilitin. Pero isipin niyo sana ng maigi ang kasalukuyan niyong sitwasyon, dahil kasalukuyan na kayong walang kakayahang magdesisyon sa mga pagmamayari niyong kumpanya. At kung wala ako, sino pa ba ang magmamagandang loob na magbigay sa inyo ng 8 bilyon para bilhin ang inyong mga shares? Nagkaroon ng magkahalong nararamdaman dito si Grandma Lindon, pero sinubukan pa rin itong makiusap kay Trent. Agad akong sasangayon kung si Elsa lang ang gusto niyong mapangasawa, Master Trent. Pero si Lily ay mayroon ng asawa, kaya ang ginagawa niyong ito ay hindi tama. Naiinis na ngumiti rito si Trent. Huwag niyo na itong alalahanin, Grandma. Chinek ko na rin kung sino ang taong napangasawa ni Lily. At isa lang siyang basura hindi lang para sa akin kung hindi para rin sa inyong lahat hindi ba? At sa 3 taon din nilang pagsasama, hindi pa rin nila nagagawang magkaroon ng anak tama po ba ako? Dito na tumingin si Trent kay Lily at sinabing tama ba ako, ganda? Hindi na nakapagsalita si Grandma Lindon maging ang iba pang mga miyembro ng pamilya Lindon matapos itong marinig. Tama nga ang sinabi ni Trent tungkol kay Daryl, wala na siyang ginawang maganda sa kanilang pamilya nitong 3 taon na nakalipas mula noong magpakasal siya kay Lily kaya gusto na nilang lahat na paalisin ito sa kanilang pamilya. Siguradong masusolusyonan na ito sa sandaling piliin ni Lily na sumama kay Trent at makipaghiwalay sa asawa niyang si Daryl. Nang maisip nila ang bagay na ito, tahimik na sumangayon ang bawat isang miyembro ng pamilya Lindon. Pero agad din silang napasimangot at nagdalawang isip nang makita nila ang binabalak na gawin ni Trent. Oh, napakaganda kong Lily, tingnan mo, sumangayon na rito ang buo mong pamilya, kaya ano na ang gusto mong mangyari? Huwag ka nang mahiya. Habang sinasabi niya ito, tumabi si Trent kay Lily bago ngumiti at hawakan ang kamay nito. Agad na inilayo ni Lily ang kamay nito sa kanya, at naiinis na sinabing, maaari po bang umarte tayo ng formal sa mga sandaling ito, Master Young?
Kahit na naging kalmado ang pagkakasabi niya rito, masyado pa ring naging mabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi pa siya nakakaranas ng ganitong bagay sa buong buhay niya. Isang sinungaling na tao si Trent, nagawa pa siya nitong hawakan sa harap ng kanyang pamilya, pero walang sinuman sa mga ito ang pumigil kay Trent. Hindi lang ninenerbiyos si Lily dito, dahil hindi na rin komportable ang kanyang nararamdaman. Bakit hindi siya nagawang tulungan ng kanyang pamilya? Bakit pinapanood lang siya ng mga ito? TSK, napaka-sexy. Mas lalo kitang nagustuhan matapos kong makita ang galit mong mukha. Kaya sigurado ako sa aking sarili na ikaw ang gusto ko. Hindi na paatras nang naging reklamo ni Lily si Trent na mas lalo pang nasabik sa kanyang mga nakita. Nang sabihin niya ito, muli niyang hinawakan si Lily. Pero sa pagkakataong ito, ginamit na si Trent ang kanyang martial skill para kunin ang kanyang mga kamay. Natural lang na hindi na nagawa pang lumaban ni Lily. Matapos nito ay agad na lumapit si Trent at malakas na inamoy si Lily sa harapan ng lahat at agad na nagkaroon ng parang nananaginip na mukha habang sinasabi na napakabango mo talaga. Dito na tuluyang nagberde ang mukha ni Grand Malindon. Sa totoo lang, pumapayag na siya sa inaalok na proposal ni Trent kay Lily dahil hindi naman ito naging masama para sa kanila. Magbibigay na sana siya ng araw kung kailan maiuwi ni Trent si Lily sa kanila. Pero agad na nagpakita ng hindi magandang pag-aasal si Trent sa harap niya at sa harap ng iba pang miyembro ng pamilya Lindon sa loob ng mismo nilang tahanan. Bitawan mo ang anak ko. Dito na pumasok sa eksena si Samantha na nagsisigaw kay Trent. Pero kahit na hindi gusto ni Samantha si Daryl at magutos sa kanyang anak na hiwalayan ito, matapos makatanggap ng iyasang mamahaling necklace mula rito kagabi, nagbago ng kaunti ang naging tingin ni Samantha kay Daryl. Pero sa totoo lang, mayroon nga tayong kasabihan na maaaring mabago ng isang tao ang kanyang mga ginawa pero hindi na niya mababago pa ang kanyang mga nakaugaliang gawin. Kaya kahit mayroon na ngayong trabaho si Daryl, mayamang kaibigan na nagpautang sa kanya ng 5 milyon at nagbigay sa kanya ng isang mamahaling necklace. Gaya nga ng isang kasabihan, hindi na importante kung sino ang mga kakilala mo kung wala ka talagang kakayahan. Kaya gusto pa rin ni Samantha sa kanyang isipan na iwanan ng kanyang anak ang asawa nitong si Daryl hanggang sa mga sandaling ito. Pero hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa rin iniiwan ni Lily si Daryl. At matapos makita ang pambabastos na ginagawa ni Trent, walang kahit na sinong ina ang uupo na lang at manunood na bastusin ng kahit na sino ang kanilang mga anak. Hoy ikaw, lumayo ka sa anak ko. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Nasa tirahan ka ng mga Lindon at hindi sa bakuran mo. Layuan mo na si Lily, tumigil ka na sa mga ginagawa mo. Sa mga sandaling ito, nagpupumiglas sa sobrang galit at kahihiyan si Lily habang sumisigaw ng, ano ang ginagawa mo, bitawan mo ako. Dito na tuluyang nagberde ang mukha ni Grandma Lindon. Inis na nagsalita ang mga miyembro ng pamilya Lindon kay Trent pero walang pakialam sa mga ito si Trent at sa halip ay nagawa pa nitong kindatan si Grandma Lindon habang sinasabing mukhang hindi yata seryoso ang pamilya mo sa inoffer ko sa inyo. Nilinaw ko na sa inyo na aalis ako sa sandaling tanggihan nyo ang kondisyong hinihingi ko kasabay nitong mawawala ang offer na inaalok ko sa inyo. Habang sinasabi ito ni Trent, nahihirapang tumingin ang lahat kay Grandma Lindon. Ang tanging kailangan lang nila ay isang salita mula kay Grandma Lindon para agad na mapaalis ang bastos na lalaking ito sa kanilang mansyon. Pero, hindi nagsalita ng kahit na ano si Grandma Lindon, tiningnan niya lang si Trent nang may magkahalong nararamdaman habang humihinga ng malalim. Hindi naman sa hindi nag-aalala si Grandma Lindon kay Lily. Ito ay dahil kung ikukumpara ang nawawala sa kinikita ng kanilang pamilya, walang-wala ang reputasyon ni Lily kung ikukumpara sa isang bagay na mapapakinabangan ng buong pamilya Lindon. At kung wala ang 8 bilyon na ito, siguradong guguho ang mga hinahawakan nilang negosyo na kanilang pinaghirapan sa loob ng napakaraming taon. Nanatiling tahimik si Grandma Lindon, kaya wala nang nagawa ang lahat kundi umupo at pigilan ang galit sa kanilang mga dibdib. Ayaw din itong mangyari ni Samantha. Pero wala na rin siyang nagawa kundi galit na titigan si Trent, na puno naman ng pagkadismaya sa kanilang lahat ang binabastos na si Lily. Dahil dito, nagmamalaking ngumiti si Trent at mas lalong naging direkta. Malakas niyang hinila si Lily papunta sa kanya. Napabuntong hininga si Lily habang papunta sa mga braso ni Trent. Bago pa man siya makapanlaban, nailok na siya ni Trent sa loob ng naglalakasan niyang mga braso, habang sinasabing o napakaganda kong Lily, huwag ka nang matakot. Sinisiguro ko sa iyong alagaan kita habang buhay.
Ngiti ni Trent habang hinahanda ang kanyang mga labi na halikan si Lily. Alam ni Lily na wala na siyang magagawa para makatakas pa rito. Kaya itinigil na niya ang paglaban at ipinikit ang kanyang mga mata sa tindi ng desperasyon na kanyang nararamdaman. Anong klase ng desperasyon ang isang ito? Isa itong uri ng desperasyon kung saan nagawa siyang bastusin ni Trent sa harapan ng kanyang ina, mga kamag-anak at kapatid pero walang sinuman ang tumayo para protektahan siya mula rito. Ito ang desperasyon na kanyang naramdaman, isang desperasyong tatatak sa kanyang puso. Bakit nagawa ng mga itong isakripisyo siya para sa kapakanan ng kanilang pamilya? Isa lang naman siyang babae, bakit nila ito nagawa sa kanya? Namula ang kanyang mga mata habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Naramdaman niya ang paglapit ng labi ni Trent mula sa paghinga nitong tumatama sa kanyang mukha. Nasaan ka na ba, Daryl? Binabastos na ako rito, alam mo ba yon? Hindi niya alam kung bakit gusto niyang makita sa mga sandaling ito ang walang kwenta niyang asawa. Nagpatuloy sa pagtulo ang kanyang mga luha habang nararamdaman na niya ang napipintong pagtama ng kanyang labi papalapit na labi ni Trent. Sa mga sandaling ito, ipinikit na ng husto ni Lily ang kanyang mga mata. Wala namang nagawa ang kanyang pamilya kundi mapabuntong hininga. Nang malapit nang magdikit ang mga labi ni na Lily at Trent, isang malakas at makapangyarihang grip ang humawak sa balikat ni Trent. Buwisit! Sino ka bang hayop ka? Nagmura si Trent habang lumilingon, nakaramdam siya ng matinding pagkairita matapos maistorbo ang ginagawa niyang paghalik kay Lily. Nanlalamig siyang tiningnan ng isang nasa 20 na lalaking nakasuot ng mumurahing mga damit. Daryl. Napatingin ang lahat sa kanya sa mga sandaling ito. Ay, ikaw nga talaga iyan, mahinang sinabi ni Lily habang nagdudugo ang kanyang labi nang dahil sa tindi ng pagkagat na ginagawa nito sa kanyang mga labi. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.